Ngayon ito po 'no, yun pong, sabi ni Pulong na may tanim kaso sa kanya, 'yan. So far po, yung tatay, yung, vice president na anak, yung congressman na anak ay, may kaso na. Si Baste na lang po ang wala pang kaso. Titignan po natin. Hindi na po ako magugulat kung pati si Katie, kasuhan na rin, 'no? Grabe po 'to. Isa pa po, kaugnay po niyan, 'no? Hinahanap na raw po kung sino po yung nagpakalat ng, lulusubin daw po yung, bahay nila. Malamang kakasuhan din po itong nagpakalat di umano na, lulusubin yung bahay ni Tatay Digong. Grabe 'no, lahat na lang 'no, lahat na po ay kaso. Okay. Sinagot po ni VP Sara si Ante Claire, 'no? Pinaliwanag po ni VP Sara bakit panay paninira lang ang ginagawa ni Ante Claire sa Duterte, 'no? Simple lang po ang sagot ni VP Sara diyan. Basura in, basura out. Yan. Pag-uusapan din po natin, ito po, nakakatuwa po, si Amy Marcos ay nag-submit na po, sinubmit na po ng ebidensya na nakalap niya dito po sa kanyang ginawang investigasyon, no? Hinggil po sa maanumalyang pagdakip dito po kay Tatay Digong papunta sa ICC. Yan. Dinala niya po na po dito po sa ombudsman. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Sa mga nagtatanong po, kung saan po makakabili ng 20 pesos na bigas, magkakawang gawa na po ako, no? Yan po ay mabibili sa Cebu. Opo, sa Cebu. Isang lugar lang po sa Cebu. Diyan po sa may Cebu. Sa may Cebu Capitol Grounds. Yan. Diyan lang po. Yung katuparan po ng pangarap sa buong Pilipinas, sa Cebu lang po naganap. Ano? Tapos na. Kahapon lang. Kahapon lang. Sorry po, pasensya na po. Wala na po pala. Kahapon lang po pala. Pasensya na po kayo. Yung katuparan po ng pangarap, na mabibili sa isang lugar lang, hindi po sa buong Cebu, yung mabibili po sa Cebu, anong tawag doon? Capitol Grounds. Ay, tapos na po. Pasensya na. May 2 na pala. Isang araw lang po pala. Sorry po. Hindi po sinasadya. Akala ko meron. Akala ko po kasi akala ko po tuloy-tuloy. Akala ko po tuloy-tuloy. Isang araw lang palang katuparan ng pangarap. At least natupad yung pangarap. May nagbenta ng 20 pesos. Kayo naman. Yan ang importante. Ang tagal pinag-usapan. Ang tagal ipinagmalaki. No? Nood ka muna ba ng Miss Universe? Sure. Ayan. Para matulungan kita. Mahirap yung dalawa mahirap yung dalawa pinanunod. Nood lang. Nagpapaalam ka pa. Hindi ko naman kaano-ano yung Miss Universe. Okay. So yung pangarap po, 3 taong pinangarap. Ang tagal pinagdebatihan. May mga nasabihan pa na wag maging anay, no? Talagang ganun. Hanggang isa lang. Okay, pag-usapan na po natin, no? Ito po, meron na pong alam nyo po, hindi po yan nagkakataon, no?
Hindi po yan kakataon na lahat po ng buong pamilyang Duterte ay nakasuhan. Hindi rin po nagkataon yung mga kaibigan ay kinakasuhan o nakabilanggo katulad po ni bahagi po yan, di ba? Yun nga yung nilabas po ng Manila Standard, Manila Times. At dahil diyan ay nagkaroon po sila ng kasong cyber libel, no? Bahagi po 'yan, no, yung kaso, yung pagkakaso kay sa mga kaibigan, sa mga matatalik na kaibigan na hindi nang iiwan. Alam niyo po kung Duterte po kayo, no? Ibang uri po. Alam niyo marami na pong bumaliktad sa mga Duterte, dating mga supporter. Tapos tumatakbo po sa kabilang ilog, no? Ngayon po, yung mga totoo pong nanatili kay Duterte, dapat lang po katulad po ni Pastor Kibuloy na bahagi po yan, ayon po rin sa Oplan Horus, na ngayon po ay pinabubulaanan ni Dalipe. Pero marami po nakasulat doon ay nagkatotoo, di ba? Napakon si Tatay Digong sa ICC, sangkatutak na investigasyon sa mga Duterte at mga kapanalig, napakulong si Pastor Kibuloy, yung prangkisa ng SMNI, ano pa ba? Yung impeachment ni BP Sara, tuloy-tuloy po yan eh. Tapos meron pong kaso si BP Sara dito sa NBI. Good morning, Phil. Good morning, Phil. Thank you very much sa pabulaklak. Tap-tap lang po kayo dyan, yung mga nanonood dyan sa TikTok. Ang latest po, so si BP Sara, napakarami. Meron sa ICC, meron sa impeachment, at meron pa po sa NBI, di ba? Yung reklamo po ng NBI, kaso po ng NBI. So talagang bugbog, samantalang malinis po, no? Malinis yung mga magna cum laude. Pero sabi nga natin, darating po ang lahat, no? The time of reckoning is coming, no? Lahat po 'yan magkakaroon po ng katapusan. Okay. So kaso na naman, ito naman po this time si Pulong, no, kinasuhan po ng isang di umano ay bugaw sa kasong pambubugbog at etc. No? Ito po ba ay nagkakataon lang? Ngayon po kay endorso lang po kay Camille Villar, ha? Ang tagal na pong panahon na nirereklamo, hindi ko po sinasabi na maganda po palakad ng prime water. Napakatagal na panahon na nirereklamo po yung prime water. Biglang-bigla, no? Nung inendorso si Camille Villar, biglang-bigla pong inimbestigahan ang prime water. Yan po ba ay nagkakataon lang? Pwede, bahala na po kayo kasi mahirap mag-conclude. Si Pulong po, ano po bang paliig ka muna ya. Ikaw naman, Alexander, ako ba walang liig? Ikaw naman, patalino ka naman. Paliig daw ako. Ikaw naman, patalino ka naman. Tuwan-tuwa ka, wala akong liig. Tuwan-tuwa rin ako sa'yo, wala ka utak. Pautak ka naman. Sa dami na mapupuna sa akin. Hindi po, pasensya na po kayo ha. Hindi po ako hindi po artistahin. Hindi po ako malaki katawan na talino po ang rito, talino po ang pinagmamalaki natin. Kaya ikaw kung liig ko ang pinupunto mo, no? Okay. Ikaw naman, pautak ka naman. Bili naman kayo ng utak sa palengke po ng San Juan, mura lang. Utak. Okay. So ito po,
Real talk po, halos lahat po, no? Kay BP Sara nga, Grand Slam na eh. 3 na kaso eh. Merong kaso sa ICC, meron pong kaso dito sa NBI, at meron pa pong kaso dito sa impeachment court, no? Talagang tapos, bukod po sa kinasuhan na siya, matitindi po itong mga congressman natin eh. Kinasuhan na siya sa impeachment tungkol dyan sa confidential fund. Gusto pang pagpaliwanagin. Alam niyo po, once na nagkaso na kayo, no? Kayong mga congressman, kinasuhan niyo na eh. Once na nagkaso na kayo, hindi niyo na pwedeng papaliwanagin. Kinasuhan niyo na nga eh. Di ba? Hindi po pwedeng nagpapaliwanag pa rin na may kaso na. Okay. Yan po yung kinaso malamang kay Pulong. Kung nakita nyo naman po, kita nyo naman po kung ano po yung ginawa, wala na po tayong masasabi dyan, kinasuhan na eh. Kaya lang, ito po ba'y nagkakataon lang? Malamang, nagkakataon lang, di ba? Eh, kasi kalaban eh. Kasi, tignan po ninyo. Panay Duterte lang po ba ang gusto talagang palabasin? Duterte lang po ang problema ng Pilipinas eh. Nakulong po si Tatay Digong. Bagsak pa rin yung performance ng Pangulo. Baka naman sa iba lang tayo tumitingin, di ba? Baka naman yung pamahalaan na iba yung tinitignan. Teka lang ano lang po natin. May kaso po si Cebu Gob, Gwen Garcia. Suspendido po. Alam niyo po, pag mga kakampi po ni Duterte, naalala ko lang po yung sa Davao del Norte, yung gobernador, di ba? Suspended din eh, nasuspended talaga. Ano po pagkakaiba na pagkakampi po ng Pangulo ng Pilipinas ay parang hindi po maipatupad yung suspension. Hanggang ngayon, sa akin pagkakalam eh, di ba? Lagi namang isusunod. Huwag po kayong mag-alala, hindi po ako sikat. Hindi rin po Duterte apelyido ko. Lagi nyo akong sinusunod eh. Isusunod ka na. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako sikat. Tuwan-tuwa pa eh. Yung po mga follower ni BBM, tuwan-tuwa pa. Ang tanong ko po, hindi po kaya nakikita rin ng mga followers ninyo? Wag na kami kasi nakikita na namin yan. Na unfair kayo eh. Hindi ba nakikita rin ng follower ninyo? Bakit gano'n na lang yung protection ninyo? Hanggang ngayon hindi pa po napapatupad yung suspension. Di po ba? Pero pag iba po, pagkakampi po, nariyan si Rama, yung Cebu City Mayor. Napatupad po yung suspension ni Rama. Yung gobernador po ng Davao del Norte, napatupad po yung suspension. Yung isa pang mayor sa Cebu, nakalimutan ko na po kung saang mayor yun, na tumatakbo uling mayor. Palaka ba ako dati? Bakit may humalik ba sa akin, prinsesa? Alam mo, Rigor, napupuna ko lang po sa mga BBM supporter, hindi po nila kayang mag-comment ng lang. Pag nag-comment po sila, kailangan sunod-sunod. Ay, ganyan po kasi yung training sa mga aso eh. Paulit-ulit. Nakuha niyo po. Hindi sila pwedeng yung isa lang. Kailangan ulit-ulit kasi sa kanila, nung tinetrain po sila ng mga amo nila, parang mga aso yung mga yan, kailangan paulit-ulit. No? Paulit-ulit. Tapos natuwa na siya. Natuwa na siya. Hayaan mo lang siya, Let. Ganyan talaga sila. Kaya nga basura yung mga, basura in, basura out eh. Okay. So ito po, hindi po naniniwala yung mga tao na ito po ay hindi politika. Diba? Lahat po yan nagkataon. Tapos pag ang madidiin, nakita nyo naman po, nananawagan kayo ng ano yung panahon? Kaya
Governor Garcia, due process. Bakit po? Hindi po ba korte ang ombudsman? Ibig nyo sabihin, pinagpasyahan ng ombudsman, hindi nyo po susundin? Ano po due process? Hindi ba korte yung ombudsman? Ang alam ko po, korte po siya ng ano eh. Di po ba? Korte po siya sa mga tao sa gobyerno. Yung suspension po niya, dapat po pinatutupad. Di po ba, Mr. President? Bakit po parang may ibang standard? Pagkakampi, hindi maipatupad-tupad. Bakit po pag yung kalaban, katulad po ni Mayor Rama, sino ba mayor ng sa Cebu rin yun eh? Mandawi po ba? Mayor po ba na Mandawi yun? Oh, lalo na po yung sa Davao del Norte. Talagang tupad agad yung suspension. Ano po meron kay Governor Garcia? Pare-pareho pong ombudsman din yun. Ombudsman din po yung nag-suspend sa kanila. Pare-pareho. Bakit po may special treatment? Di mo pala alam pinagsasabi mo, boss. Okay na po. Ikaw po, alam mo pa yung pinagsasabi ko. Hindi mo ba nabalitaan nyo kay Garcia? Sinuspend? Okay po, sigurado po ako. Ang tinatanong ko lang po, yung mayor po na nasuspend din ng Mandawi, yun po hindi ako sigurado. Yung kay Garcia po, sigurado po ako na sinuspindi po siya. Magbasa kasi kayo ng balita, wag lang kayo makinig sa mga pag tao po ang tinatanong, hindi po opinion yun. Yung facts po, hindi po, iba po yung facts sa opinion. Ito po, totoo po to, nasuspend po si Ramas, mayor ng Cebu. May nasuspend pong isa, taga Mandawi, nakalimutan. Mandawi ba? Basta isa rin pong mayor ng Cebu. Cool ka lang, Le. Yan lang trabaho nila. Pala decision din to mga DDS tanga. Opo, pala decision po kaming mag-vlog. Kayo din po mag-decision po kayo na mag-vlog din. Para hindi po kayo naiinggit. Inggit lang. Inggit lang yan eh. Gustong-gusto nyo. Alam nyo, pag tinitignan nyo ako, alam nyo kung ano nakikita nyo sa akin pag tinitignan nyo ako. Kaya ko rin yung ginagawa niya ni Badong eh. Gawin nyo rin para naman ma-excite sa inyo. Wag yung, alam nyo, halatang-halata kayo eh. Yung sinasabi ko, sagutin niyo yung sinasabi ko. Simple yung sinasabi ko, di ba? Bakit si Garcia hindi maipatupad yung suspension? Sagutin niyo, hindi yung, pag DDS talaga, tanga. Pag DDS talaga, bobo. Pag DDS talaga, hindi alam ang sinasabi. Panay kayo ganun eh. Panay kayo ganun eh. Sabihin niyo, bakit hindi, ang question ko, bakit lahat halos ng Duterte may kaso, tapos may suspension na si Garcia, bakit ayaw sumunod? Bakit? Hindi yung kung ano-ano sinasabi nyo na bobo kami, tanga kami, wala kaming sinasabi, panay-paninira kami. Alam na namin yan eh. Di ba? Sumagot naman kayo. Di na need sagutin kasi kahit sabihin namin ayaw nyo naman. Hindi naman eh. Kaya lang, ang pinagtataka ko sa inyo, narito kayo nagsusumiksik sa mga Duterte vloggers. Ang tanong bakit? Dalawa lang yan. Di ba? Dahil wala kayo nahihita sa vlogger nyo. Inaantok kayo sa vlogger nyo. Walang aksyon. Kaya nagsusumiksik kayo dito. Okay, tuloy po natin. No? Punta naman po tayo rito. So, sabi nga ni Congressman Pulong sa kanyang kaso, ito po ang sinabi niya. Madali lang naman po yan. Sasagutin lang naman yan. Mga death threat na yan at kung ano nung kinaso. Teka lang, medyo wala ako sa lamesa eh. Kaya
Pasensya lang, pasensya. Okay. Ito po ang sinabi ni Congressman Pulong, kung hindi ka matalo sa ayuda, matalo ka sa kasuhan kita. That is the new politics of the Philippines right now, dirty politics. Sanay na tayo dyan. So wala pong epekto sa mga Duterte. Sa totoo lang naman po, hindi nyo naman talaga kayang talunin yung mga Duterte sa balota eh. Di ba? Nagtangka po. Conrado, thank you very much sa pabulaklak. Nagtatangka po yung mga magkapatid na Nograles na pabagsakin yung mga Duterte sa Davao. Partida yan, nakakulong pa si Tatay Digong. Ang sabi nga ni Mayor Baste, hindi pa pinapanganak ang tatalo kay Rodrigo. Di ba? Kaya nasabi po ni Congressman Pulong na kung hindi sila matalo sa balota, ay dadaan sa kakasuhan kita. Di ba? Pero ganun talaga buhay. Parte po yan ng Pero hindi naman sila inaatrasan ng mga Duterte. Tuloy lang ang laban ng mga Duterte. Tuloy din ang laban ng mga Duterte supporters. Punta na po tayo rito kay BP Sara, no? Sa walang katapusan, may sinabi na po si BP Sara, nagtataka tayo, si Auntie Claire, isa lang po ang trabaho niya sa buhay, no? Banatan po yung mga Duterte. Di po ba? Bakit po? Okay. Sabi kasi ni BP Sara, garbage in, garbage out. Bakit po? Sa totoo lang, ayon po kay BP Sara, pag ikaw tagapagsalita ka, no? Pag ikaw tagapagsalita ka ng presidente na walang nagagawa, walang proyekto, talagang maninira ka na lang. Garbage in, garbage out. Alam niyo po, kami po, dumating po kami na naging tagapagtanggol din kami ng Pangulo. Nung panahon po ni Duterte, nagtatanggol din po kami. Kaya lang madali pong ipagtanggol si President Duterte. Dahil pinagtatanggol po namin, ang marami na ninira kay Tatay Digong sa mga proyekto niya. Madaling ipagtanggol yung presidente na maraming ginagawang proyekto. Diba? Nagtatalo lang. Binabanatan lang yung war on drugs. Diba? O sasabihin lang namin, ang tahimik sa lugar niyo. Kaya namin sagutin yung mga binabanat kay Pangulong Duterte. Pero kung wala ka namang proyekto, kung ang pinagmamalaki mong proyekto ay natapos ng isang araw, pagbebenta ng 20 pesos na bigas natapos ng isang araw, at sa iisang lugar lang, hindi po buong Cebu, ang na-expect po namin, buong Cebu. No? Kung wala ka talagang may pagmalaking proyekto, kundi katuparan ng pangarap, nakalagay pa sa isang araw lang, tapos dun lang sa Cebu lang, at hindi buong Cebu, dun lang po sa Kapitolyo, ang hirap talagang ipagtanggol. Di ba? Kaya ang ginagawa ni Claire, para maipagtanggol, siraan lang ng siraan. Halimbawa, may pumupuna sa 20 pesos na bigas. Sisiraan niya lang yung bigas nga na binenta ni Duterte. May bukbok. Di ba? Parang presidente natin si Duterte. Alam niyo po, kahit na anong paninira nyo kay Digong, tapos na yung termino niya. Di po ba? Tapos na yung termino ni Digong. Kung totoo yan lahat, ito sa totoo lang kung totoo po, madaling matanggol si BBM Rice 20 pesos. Ang dali po ipagtanggol nun. Kung may nabibili. Kaya nga po ako ganito Pag nakabili kayo ng 20 pesos na bigas, iboto nyo si BBM. Yung mga kandidato ni BBM. Pero kung wala po kayong nabili, iboto nyo pa rin. Talagang ganun Ang dali nyo lokohin Hindi po ba?
Madali lang po kayong lokohin, kaya paulit-ulit lang sasabihin tuwing eleksyon, 20 pesos bigas. Boto nyo lang ng iboto. Okay. Yumaman sa pagbablog, yumabang, feeling mo naman. Alam nyo po kami mga vlogger, hindi po yabang ang tawag dito, ego po, may ego po kami. Anong gusto mo kayo sundin namin? Hindi po, sundin nyo po si BBM, wala po kaming problema sa inyo. Ayaw nga namin kayo rito sa loob eh. Kayo lang nagsusumiksik eh. Oh, pinangangalandakan ko na nga na ayaw namin kayo dito sa amin, sa TikTok ko. Veterinarian pa rin kayo. Di ba? Tahasan ko ng sinasabi. Ano ba pinagmamayabang ko? Hindi po kayo mayayabangan sa akin. Huwag po kayong pumasok dito. Di ba? Oh. Huwag kayong pumasok dito. Nagsusumiksi kayo. Hindi kayo welcome dito. Oh, bakit hindi kayo welcome? Pang matalino tong channel na to eh. Gusto nyo tumalino, kaya welcome na rin kayo. Yung hindi po matalino, na gustong tumalino, welcome po kayo rito. Di po ba? Para tayo nag-aaral araw-araw eh. Tatalino kayo. pero kung ipagpipilitan nyo na ako pa maniniwala sa inyo eh. Okay, punta na po tayo rito sa kay BP Sara, balikan lang natin, no? Yan po yung sinasabi ni BP Sara, garbage in, garbage out. Kaya garbage out po ang naririnig natin kay Claire, kay Auntie Claire. Wala ka namang maipagmamalaki, Auntie Claire. Tinanong siya, bakit po walang mga malalaking project? Bakit po walang malalaking infrastructure project? Ang sagot ni Auntie Claire, malapit na po kasi inaayos na po yung yung right of way. Ayos, ang gandang pakinggan, no? Ang gandang pakinggan kung unang buwan mo pa lang sa panunungkulan. Pero kung 3 taong ka na, ang sagot ng spokes mo, yung 3 taong ka na, tapos ang isasagot sa'yo pag may naganap, asan po yung malalaking infrastructure project? Nilulutas pa lang yung mga right of way. Tagumpay o hindi? Tagumpay si Auntie Claire. Laki sweldo. Panay naman kayo ganyan, mga DDS, walang laman ng utak. Biruin nyo, wala nang laman ng utak ko, nanonood pa kayo. Kung ako po, bigla ko nanood na, kunwari, napadaan lang ako. Tapos pinanood ko, teka muna, tignan ko nga to. Walang laman ng utak. Alis na kagad ako. Nakuha nyo pa mag-comment eh. Nakuha nyo pa mag-comment, di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Kaya pwede naman kayo dyan dahil para madagdagan naman ang utak nyo. Okay, punta na po tayo rito sa kay Amy Marcos. Alam niyo, nakakatuwa po si Amy Marcos. Dala-dala niya yung mga dokumento. Punta po siya sa ombudsman. Ibibigay niya raw sa ombudsman yung mga transcript ng 3 beses na pag-iimbestiga nila dito po sa mga maanomalyang pagkakadakip kay Tatay Digong. Kitang-kita po yan, yung mga paglabag. So hindi lang po simpleng sasalita si Amy, no? Si Amy po pumunta ron. Alam niyo po, kahit na ano pong sabihin ninyo kay Amy Marcos, ako po, iboboto ko po yung ibang mga senador ni Tatay Digong dahil po kay Tatay Digong, Duterte. Wala pong duda. Hindi ko naman alam po kung anong mga pinagagawa nila sa buhay dahil may tiwala lang ako kay Duterte, kay Tatay Digong, no?
Talagang iboboto ko yan straight. Pero para questionin nyo pa si Aimee, paulit-ulit po ako, tama po yan, manggagamit si Aimee. Pero yung panggagamit ni Aimee, nakakatulong sa atin. Nakakatulong para makasuhan tong mga to. Baka naman po, excuse me lang po, baka po yung tina-time out nyo po, kaya ko naman sagutin. Kaya wala ko nasasagot eh. Gusto ko rin sumagot po sa YouTube. Sagutin po natin. Di po ba? Kaya po natin sagutin yan. Wag lang po yung minumura lang ako. Dito nga, kung ano-ano sinasabi sa akin sa TikTok, okay lang. Kaya po natin yan po nagpapasarap ng usapan eh. Pakiusap lang po kung okay lang naman yung sinasabi nila, no? Hindi naman po, kung kaya naman natin sagutin, baka po pwede naman nating sagutin. Okay. Ako po naniniwala na manggagamit si Aimee. Pero kung yung panggagamit niya, nagagamit din natin siya laban sa mga kalaban natin. Hindi po ba masama yun? Kung po bang walang investigasyon, makakaroon po ba makakasuhan po ba si Remulla, yung dalawang Remulla? O si Torre at saka si Marbil, tsaka si Lacanilaw. Hindi ko nga kilala yan si Lacanilaw eh. Hindi po ba? Hindi ko po kilala si Lacanilaw bago magkaroon nito. Sabihin na natin na manggagamit si Aimee. Pero nagagamit din naman natin siya para magkaroon ng katarungan yung pagkakahuli kay Tatay Digong. Hindi ba patas-patas lang yun? Ganun po talaga sa politika. Parang ganito lang yan. Binabanatan ka ng mga taga-TikTok. Banatan mo. Ginagamit ni Aimee tayo para siya manalo. Gamitin din natin siya para makasuhan itong mga to. Hindi ba maganda yun? Ganun lang po yun. Hindi ba? Okay. So, sa madaling salita po, eto po, gumaganda po yung laban natin sa politik. Huwag tayong mag-flood ng kung ano pa man. Okay lang yan, wala namang problema. Ano ba yan, Margo? Kasi nanonood sila sa akin eh. Live din ba yan? Kanino yan live? Wag naman tayo mag-flood. Isa-isa lang. Okay. Sa madaling salita mga kapatid, ako natutuwa ako sa ginagawa ni Aimee. Kasi biruin mo yun, nagbigay po siya ng ebidensya. Ayaw nyo po ba? Ayaw nyo po ba na, nakalive pa po ako, Mama Margo. Nakalive pa po ako. Alam nga naman, iwan ko itong live ko para manood dyan. Wala po akong problema. Wala po akong problema na hindi nyo po iboboto si Aimee Marcos. Hindi naman siya kasama sa Duterte eh. Di po ba? Ang sinasabi ko lang, okay ako sa ginagawa niya. Di ba? Okay ako rin sa ginagawa niya na ine-expose niya yung mga paglabag sa karapatan ni Tatay Digong. Ganun lang po yun. Ginagamit niya tayo, gamit natin siya. Ganun lang. Hindi ko po kinakampanya si Aimee, sinasagot ko lang po. Huwag kayo pong malito, no? Huwag po kayong malito. Ako po kasi ganito, nagbigay ako ng kondisyon. Alam niyo naman may kondisyon ako eh. Sabi ko, di ba may plus 2 naman? Duterte plus 2 po tayo. Meron pong sa plus 2 po ni BP Sara. Atin-atin lang po to kung wala po akong pakialam kahit na mainsulto kayo. Ano ngayon kung naiinsulto kayo? Pipigilan mo, huwag kang manood. Ulit-ulit ka pa, kala mo na, bro. Una, hindi tayo magkapatid. Bakit mo ko tinatawag na bro? Naiinsulto daw siya sa tawa. Naiinsulto daw yung mga BBM sa tawa ko. Anong magagawa ko? Pipigilan niyo ko? Mahilig pala kayo mainsulto. Huwag kayong pumasok dito. Di ba? Ba't kayo pumapasok tapos may insulto pala kayo?
Anong pakialam ko kung mainsulto kayo sa akin. Pero nyo papasok kayo, panonoorin nyo ko, tapos mainsulto kayo. Ano magagawa ko? Thank you very much kay Margo Bordo na nagbigay sa atin ng 249 pesos na pangkape. Okay. Tungkol kay Pulong Duterte actually hindi ko pa po nakita ko pa lang po yung video. Hindi ko po alam yung punot dulo niyan, no? Para sa mga Duterte supporters pala. Kala ko ikaw ang Duterte ay BBM supporter pala. Kala ko BBM ka, pinipigilan mo ko. Ano pala to yung nire-reverse niya ako. Tumigil ka sa katatawat mo't naiinsulto sila. Ayan. Kasi po, alimbawa po, tignan nyo sabi ko kasi noon, eto si Amy, maniwala lang ako may silbi ang ano mo, may silbi ang ginagawa mong investigasyon. Pag ire-rekomenda mong kasuhan sila Torre, sila Marbil, yung mga Rimulya. O ngayon po, yung kondisyon ko na nagkatotoo na Imaginein po ninyo kung walang investigasyon. Paano mo kakasuhan yung mga yan? Ano basis mo para kasuhan? Ngayon po may basis na. Yun po yung basis, yung investigasyon. Ganun po yun. Ganun po ang pag-iimbestiga na may silbi. Hindi po siya nag-file kasi nag-iimbestiga pa siya Ang rekomendasyon niya po, rekomendasyon lang po sila ang rekomendasyon niya po, imbestigahan ng ombudsman at sampahan ng kaso. Okay. So, iimbestigahan ng ombudsman at hindi po siya salita lang. Nung sinabi niyang imbestigahan ng ombudsman, nagbigay siya ng transcript at saka mga ebidensya sa ombudsman. Yun nga po yun. Yun po yung binigay niya. Nag-file na ba? File ba yun? Parang di po nag-file. Parang nagbigay lang po siya ng investigasyon, ng ano. Teka, tignan lang natin Baka na mali ako. Just in, Senator Amy Marcos submits to the Office of Ombudsman the Chairman's report on the State Committee on Foreign Relations. Nag-submit lang po siya. Sinubmit po yung mga report nasa ombudsman na. Okay? O nga po, ulitin ko po, hindi po siya nag-file ng reklamo. Ang sinubmit niya po yung chairman's report, yung report niya sa naganap na investigasyon. Ulitin ko po, hindi po siya nag-file ng kaso, sinubmit niya po yung mga ebidensya. Nagre-recommenda po sila na mag-file ng kaso. Baka hindi na ma-file lang. Hindi po, ano yung tanong? Abutan na ng eleksyon. Teka muna, putulin muna natin Hanggang dito na lang po muna, tapos pwede na kayo magtanong. Ito po unang tanong. Asan na ba yun? Abutan na ng eleksyon, baka hindi ma-file. Wala na pong ano yan. Kahit kailan na po, pwede na po.